Nanalo siya ng 200 milyong loto. Pero kailangan niyang magpanggap na mahirap. Palihim siyang bumili ng alak na Lafite noong 1982. Ngunit ibinuhos ito sa bote ng alak na nagkakahalaga lang ng 10 piso. Nilagay niya ang imported na karne sa lata ng luncheon meat. Itinapon ng pambalot ng jamon mula Espanya. Pinalitan niya ito ng murang plastic wrap. Ang pangalan niya ay The Way. Iniwan siya ng asawa dahil sa kahirapan. At humingi ito ng diborsyo. Ngunit tila nagbiro ang tadhana. Sa isang iglap nanalo siya ng 200 milyong loto. At bigla siyang naging bilyonaryo. May hustisya pa ba sa mundo? Hindi niya sinabi sa asawa. Bagkus nagkunwari siyang mahirap pa rin. Dahil sinabi ng abogado, na ito ay itinuturing na ari-arian pagkatapos ng kasal. Kung magdiborsyo sila ngayon, makukuha ng asawa niya ang kalahati ng pera. At ayaw iyon ni The Way. Biglang yumaman. Sobrang tuwa ni The Way. Ngunit nagastos niya lang ito ng palihim. Kaya pumunta siya sa mamahaling tindahan ng suit. At nagpagawa ng 2 Armani. Gumastos ng 30,000. Pagkatapos gumastos ulit ng 40,000. Para sa isang mamahaling relo. At sa huli bumili rin siya ng iPhone 18. Habang naglilibot siya ng masaya, nakasalubong niya ang isang kakilala. Agad niyang tinakpan ng mukha gamit ang bag. At nagtago sa isang luxury shop. Sabay nakiusap sa staff na huwag papasukin ang kaibigan niya. Nakita ng staff ang mga mamahaling damit ni The Way. At agad siyang pinagbigyan. Bilang kapalit, gumastos siya ng 10,000. Para bumili ng lalagyan ng lata. Pag-uwi niya, itinago niya lahat ng mamahaling gamit sa bodega. At ibinuhos ang mamahaling alak sa karaniwang bote. Matapos niyang pagtakpan ang lahat, saka lang siya nakaramdam ng kapanatagan. Tinikman niya muna ng kaunti. Diyos ko ang sarap ng lasa. Habang nilalasap ni The Way ang saya ng kayamanan. Biglang narinig niya ang pagbukas ng pinto. Bumalik na ang kanyang asawa. Mabilis siyang kumilos. Agad siyang tumalon sa sofa. At mabilis na tinanggal ang butones. Paglapit ng asawa niya, nakatanggal na ang lahat ng mamahaling suit. At nagkunwaring walang nangyari. Naiiling ang asawa niya, dahil wala siyang ginagawa buong araw. Kaya pinapunta siya sa supermarket para magtrabaho. Pero si The Way ngayon, ay hindi na kailangan ng pera pero para hindi maghinala ang asawa. Napilitan siyang pumayag, ngunit hindi niya inasahan, na ang may-ari ng supermarket, ay ang dating karibal niyang si Kulot. Simula pa noong estudyante sila, palagi siyang ginagawa ng gulo nito. At ngayon ganoon pa rin. Hindi lang siya pinagtatawanan ni Kulot sa kahirapan, kundi tinutokso ring walang kwenta. Maging ang asawa niya ay sinusubukang akitin. Isang hayagang pambabastos kay The Way. Ngunit tiniis niya ang lahat, dahil ang pinakamahalaga ay mapanatili ang 200 milyon. Kinagabihan dumating ang mga biyenan niya. Binigyan ng asawa ng alak ang ina nito. At napamulagat si The Way. Agad niya itong pinigilan. Sinabing mababa ang kalidad ng alak. At mas mabuting palitan. Ngunit tinukso siya ng biyenan ng walang awa. Anong klaseng alak ba ang kaya mong ibigay? Ngunit pagkatingin niya, nagustuhan niya agad ang lasa. Sabi ng biyenan, ang alak na ito ay kapareho ng ininom niya. Sa isang marangyang handaan dekada na ang nakalipas. Eksaktong pareho ang lasa, dahil tuwang-tuwa ang ama. Agad ibinigay ng asawa niya lahat ng natitirang alak, bilang regalo sa ama niya. At parang pinipiga ang puso ni The Way. Ngunit ngumiti pa rin siya at nagbigay galang. Nang bigla niyang mapansin na suot pa rin niya ang mamahaling relo. Agad niya itong tinakpan ng manggas. Ngunit nahuli siya ng biyenan. Kaya napilitan siyang magsinungaling na peke lang ito. 5 piso lang ang halaga. Nakahinga na siya ng maluwag. Ngunit biglang inilabas ng biyenan ang 100 pisong pera. Tapos na agad ang ilang milyong piso. Biglang tumunog ang cellphone. Naalala ni The Way na ito ang bagong teleponong binili niya ngayon. Patay na. Nakalimutan pala niyang patayin ito. Pinilit siyang sagutin ng asawa. Kabado si The Way ng husto. Kapag inilabas niya ang bagong phone mabubuko siya. Sa sobrang taranta, bigla siyang nagsalita. Magdi-divorce na kami ni Maddie. Napatigil ang asawa. Maging ang mga biyenan ay nagulat. Nailipat tuloy ang atensyon ng lahat. Kinabukasan nang lumabas siya, nadiskubre niyang may relasyon ang asawa niya sa boss niya. Dahil nasa gitna sila ng malamig na diborsyo. Wala na siyang masabi pa. Kaya nagplano na lang ng lihim na ganti. Binuhat niya ang isang malaking paso. At ibinagsak sa kotse ng boss na Mercedes. Ngunit hindi pa siya nakontento. Umakyat pa siya sa ibabaw. At binali ang wiper ng Madiin. Ginamit din ang susi para magasgasan ang kotse. Sa huli, sinaksak pa niya ng kutsilyo ang gulong bago umalis. Biglang bumukas ang pinto ng kotse. Paglingon niya, isang matandang mag-asawa ang nakatingin sa kanya. Pagtingin niya sa kabila, mali pala ang kotse na binasag niya.
Mayaman si Dawei pero hindi makagastos. Sobrang nakakainis, kaya palihim siyang kumain sa mamahaling restoran. Paglabas niya nasalubong niya ang asawa. Natakot siyang mabuko, kaya nagkunwari siyang taga-bukas ng pinto. Hindi man lang siya pinaghinalaan ng asawa. Sa halip inisip pa nitong nakikikain lang siya roon. At hindi lang iyon, maging ang boss ay nilate din siyang mahirap. Nagpasya si Dawei na magpanggap na mahirap hanggang dulo. Hindi niya hahayaang makakuha ng pera ang asawa, kaya araw-araw pa rin siyang pumapasok. At gabi-gabi ay umuwi sa mansyon para mag-enjoy. Isang umaga, kagigising lang ni Dawei. At handa na sanang sumakay sa mamahaling sasakyan papasok sa trabaho. Ngunit napansin niyang hindi bagay ang suot niya. Kaya napatingin siya sa janitor na nagwawalis sa tabi. Mas mukhang normal na ngayon. Pagpasok ng driver sa gasolinahan, nilinggan ni Dawei, hindi ba yun si Xiaopang? Nagkatinginan silang dalawa. Nagkunwari si Dawei na inosente. Tumango naman si Xiaopang na parang may naisip. Mabilis na nag-isip si Dawei kung paano ipapaliwanag. Ngunit sa sumunod na sandali, tuluyan na siyang napasuko. Pagdating sa supermarket, 10 minuto siyang nahuli. Agad sinamantala ng boss ang pagkakataon. At sa harap ng asawa niya, matinding pinahiya si Dawei. Pero para maitago ang pagkatao niya, pinili pa rin niyang magtimpi. Kinagabihan nagpunta siya sa dalawang kaibigan. Ngunit umiinom lang sila ng beer sa bar. Para sa mayaman sayang lang iyon sa oras. Kaya bumalik siyang walang gana sa mansyon. Bigla siyang nakaisip ng plano. Kung hindi siya makihalubilo sa kanila, bakit hindi na lang sila ang hilahin niya pataas? Pagkatapos, agad niyang tinawagan ang kanyang tagapayo sa pera. Pakinggan mo, kailangan nating gumawa ng plano. Napaka-importante nito. Kinabukasan may dumating na mamahaling kotse sa gasolinahan. Si Xiaopang ay abala pa rin sa pag-aayos ng buhok. Ngunit sa sumunod na saglit, bumaba ang bintana ng sasakyan. Mabilis siyang nagpaumanhin. Ngunit sabi ng maganda at elegante na ahente, hindi ako makapaniwala. Ano, walang nagsabi sa iyo na napakaganda ng katawan mo. At sa ganoong paraan naging modelo si Xiaopang ng isang sikat na brand ng salamin. At tumanggap siya ng bayad na higit 8 milyong piso. Samantala, ang isa pa nilang kaibigan ay biglang nakatanggap ng 8 milyong mana. Mula daw sa isang tiyahin na hindi niya kilala. Kinabukasan hinanap sila ni Dawei. At kapansin-pansin na nagbago ang dating mahihirap niyang kaibigan. Maging sila ay tila medyo minamaliit na siya ngayon. Hindi ito pinansin ni Dawei. Basta masaya ang mga kaibigan niya ayos na iyon. Ngunit kinabukasan agad silang bumili ng sports car. Akala niya gagamitin nila ang pera para pagandahin ang buhay. O magsimula ng maliit na negosyo. Pero nilustay lang nila ito. Naiiling si Dawei. At marahang pinayuhan sila. Ngunit inakala ng mga kaibigan na naiinggit lang siya. Hanggang sa hindi na niya matiis. Tama na. Aaminin ko na. Ang kotse na yan ay binili gamit ang pera ko. Hindi tama yan, muntik akong mapaihis sa takot. Pero walang naniwala kay Dawei. Hanggang sa isang kaibigan niya, ay hindi sinasadyang pinaharurot ang kotse papunta sa dagat. Bago malunod sumigaw si Dawei. Ako ang nanalo sa super jackpot. Nang lumutang silang apat, ikaw ba ay isang bilyonaryo? Oo. Kinagabihan bumili si Dawei ng marangyang yate. At nagimbita sila ng maraming babae para mag-party. Sa wakas, naranasan nila ang saya ng buhay mayaman. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Dawei sa golf course. Narinig kasi niyang paborito raw iyon ng mayayaman. Kaya gusto niyang subukan, ngunit ilang palo pa lang. Nakasalubong niya ang karibal na si Kulot. Pagkakita niya rito, agad siyang nagbihis at nagkunwaring kadi. Nagtaka si Kulot, araw ng trabaho ngayon. Hindi ba dapat nasa supermarket ka? Nabubulol si Dawei. At sinabing part-time lang siya rito. Kahit magkaklase sila noon, walang alinlangan siyang tinanggal ni Kulot. Kung ganoon na rin lang, hindi na niya kailangang magpakaawa pa. Dahil ilang sandali lang, sinabi ng tagapayo niya, na nalugi na si Kulot. Pati ang supermarket ay naisang lana. At balak nitong tanggalin ang lahat ng empleyado. Kabilang na ang asawa ni Dawei. Umalik siya sa supermarket, at diretsyong sinabi sa asawa ang balita. Sinabi pa niyang irresponsible si Kulot. Kasabay nito gusto rin niyang ayusin ang kanilang relasyon. Ngunit hindi naniwala ang asawa niya kahit kaunti. Hanggang sa hindi na niya kinaya ang mga sinabi nito. Galit siyang sumigaw. Ikaw mismo walang pera, pero hindi mo matanggap na ang iba ay meron. Sawa na ako sa iyo. Kinagabihan pumunta si Dawei sa bar ng malungkot. Inarkila niya ang buong lugar. Ngunit hindi niya maramdaman ang saya. Siguro kayang bilhin ng pera ang lahat. Pero ang kalungkutan sa puso,
Hindi kayang gamutin ng kayamanan. Kaya gumawa siya ng mahalagang desisyon. Kinabukasan nakatanggap ng tawag ang asawa niya. Malapit nang magsara ang supermarket. Para hindi masyadong malugi, tinanggal ni Kulot lahat ng empleyado. At hindi lang iyon, tumakas pa siya mag-isa. Napatunayang totoo lahat ng sinabi ni Dawei. At ngayon nawala ng trabaho ang asawa niya. Wala na siyang sandigan. At malapit nang humantong sa hiwalayan. Parang gumuho ang mundo niya. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Dawei. Maingat niyang inaliw ang asawa. At inimbitahan itong sabay silang kumain sa bahay. Medyo naantig ang asawa, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa ito ni Dawei. Sa bahay nag-hire si Dawei ng Mike Halen chef. At naghanda ng romantikong hapunan na may kandila. Nag-upa rin siya ng kasambahay. Upang linisin ang buong bahay mula taas hanggang baba. Pagkatapos ay tumayo siya sa pinto upang salubungin ang asawa. Nang makita ng asawa ang pagbabago ni Dawei, lubha siyang naantig. At sa wakas nagkabati silang dalawa. Doon umamin si Dawei na siya ang nanalo sa loto. At ngayon ay isa na silang bilyonaryong mag-asawa. Hindi agad naniwala ang asawa. Hanggang sa makita niya ang bodega. May kailangan ka ba? Doon niya tuluyang naunawaan ang lahat. Ngunit kasabay nito ay nagalit din siya. Nanalo ka ng 200 milyon. Pero itinago mo sa akin hanggang ngayon. Siguro ganyan talaga ang mga babae. Para sa kanila, ang ugali at saloobin ang pinakamahalaga. Kaya hindi na nakapagtataka. Muling nasira ang relasyon nilang dalawa. Kinabukasan nakatanggap ang asawa ng perang padala. 1 bilyong piso. Kasabay nito, isang kasunduang diborsyo na pirmado na. Mas lalo siyang nagalit. Ang gusto lang naman niya ay isang simpleng paghingi ng tawad. Biglang tumawag ang supermarket. Sinabi ng empleyado na may bumili ng negosyo. At nakarehistro ito sa pangalan niya. Doon niya tuluyang naintindihan ang kabutihan ni Dawei. Wala siyang inaksayang oras at tumakbo sa paliparan. Upang pigilan si Dawei bago ito lumipad. Pagkakita sa asawa, labis ang tuwa ni Dawei. Agad siyang lumapit dito. Kung akala mong mababawi mo ako gamit ang pera at supermarket, hindi mo talaga ako kilala. Medyo naguluhan si Dawei. Ngunit dahil sa 9 na taong pagkakakilala sa asawa, alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Sa huli nagkabalikan silang mag-asawa. At namuhay bilang masayang mag-asawang mayaman.